Today for RR De Guzman Construction and Development Corporation. Today, papaliwanag natin kung ano ngayon yung gagawin natin regarding sa safety for Shell client. For prayer for Miss Shai. Yes, right. Let us fill the presence of our Lord. Amen. Lord, thank you po for waking up us. Thank you po for this day. Sana po, yung magiging activity po ngayon, yung program po is, ikaw lang po yung maging center, Lord. Lord, salamat po sa mga blessings mo. Thank you po for all. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Naman sa amoy. Kung hindi siya sanay sa amoy ng toilet. Okay, any questions sa inyo? About sa pipi na. Yung bang, pwede naman siguro natin tanggalin yung helmet ba ipapasukin tayo na makakabala. Depende naman sa sitwasyon ng pag-install natin. Lalo pag yung kailangan talagang magtanggal. Pero dapat, meron pa rin tayong helmet or gagawin natin yun, safe pa rin kahit wala tayong helmet. So, laging sigurado na kung lulusot ka sa isang kisame na kailangan magtagal ng helmet, siguraduhin mo lang na walang ibang bagay or i-clear mo muna yung kisame na lulusotan. Yung hand gloves ba, pag nagbalay na, pwedeng tanggalin? Pwede rin naman, pwedeng hindi. Pero depende sa inyo kung saan kayo komportable. Kasi may hand gloves kasi pag ginagamit minsan, Saan ba? lalo pag maling paggamit mo, hinawa ko yung dulo ng nagbabarena ka. Pwede kasi siya kainin sa dulo ng barena. So, pati yung kamay mo, madadamay. Mas delikado pa. Diba? Pero pwede rin hindi. Pero depende sa Titingnan na lang lagi. sa sitwasyon ng paggamit nyo. Topic is yung about sa procedure ng pag-install natin ng aircon or yung pagdi-dismantle mo na. Pag-isolate natin ng mga lumang unit. So, first step natin is yung mag-lockout tagout. Kailangan natin mag-lockout tagout lalo pag yung may ibang contractor na gumagawa sa site. Kailangan natin ng lockout tagout pag yung lalo pag may gumagawang ibang contractor sa site para in case na hindi nila mabubuksan, tayo lang yung authorized na magbukas ng breaker kung ano yung ginagawa nating na unit. Tapos, then pagka lockout tagout natin, i-isolate na natin yung refrigerant piping niya. Then, papasinawin natin yung Prio niya. Yung Prio naman is friendly, awesome air friendly na. So, okay lang na siya, hindi na siyang Pero pwede rin naman natin gawin na kuha tayo ng isang baldeng tubig, tapos yung natin ng gauge, then yung hose niya is nakalubog sa tubig para hindi siya ganun ka-delikado sa ating Then, pagka-isolate ng mga refrigerant, then ipo-pull down na natin yung mga ating indoor and outdoor. Then, saka tayo magsisimula ng panibagong installation ng bagong unit. Paano mabigat yung aircon? Paano natin binababa ng safe? Kung sakali sir na ibababa natin siya ng medyo mataas or gagamit tayo ng scaffolding, then saka natin siyang ibababa ng dahan-dahan, ng step by step. Any question about sa pagpapalit natin ng aircon? So ito nga pala yung ginagamit natin lockout tagout. This is ito yung tagout, ito yung lockout. So, kasi dito, kaya nakabit natin to sa kung ano yung i-isolate natin breaker, kung ano yung breaker na naka-indicate dun sa aircon na ginagawa natin. Bali doon na siya kakabit, dun yung susi siya para doon sa
tayo lang yung makapagbukas yung susi. Nasa authorized technician or electrician, kung sino yung nag-lockout, siya lang pwede na magbukas. Bukod sa lockout, tag-out, paano pa natin masisigurado na wala talagang kuryente yung linya? Pwede tayo mag 3-point test. Then, gamit tayo ng tester, computer tester. Check natin yung sa pagka-lockout tagout natin, check natin yung sa baba ng breaker. Kung wala siya supply doon, para mas makasigurado ka, pwede mo naman puntahan yung unit. Then, check mo rin yung supply niya ron kung wala na talaga. Saka yung mag-lockout tagout. Any question about sa installation ng aircon? Para ba? The next topic is yung paggagawa natin ng job hazard and mga control na gagawin. So, step by step, ginagawa natin yung job hazard by safety briefing na ginagawa, lalo pag malaki yung project na ginagawa natin. Kailangan natin binibrief lahat ng tao para then ikutin natin yung site kung ano yung nakitang hazard sa site, then pag-uusapan kung ano yung gagawin control. Like sa pag-install ng aircon, ano ba yung malimit na ginagamit na ang hazard dun is yung electrocution sa kuryente, tapos yung fulcrum height, dahil gagamit kayo ng scaffolding or ladder, yung manual lifting and yung hand injuries. Sa electrocution, so ang magiging control natin sa electrocution is itong lockout tagout. Vintage sa action ba? Simulation. Ano yung sarili nga? Simulation, yan yung magkakabit ka or ano yung main hazard? Electrocution sa falling at heights. Yung threat, naging nila electrical. Ito yung situation natin ngayon. Bali, installation of new aircon unit. Ang hazard or top event is yung electrocution, fulcrum height. Then yung threat is yung electrical. Okay. Dito yung ano ngayon is yung situation is installation of aircon unit. The hazard in top event is electrocution, fulcrum height. And yung threat is electrical. The controls barrier is yung lockout tagout, then 3-point test and proper lifting procedure. So kailangan lang natin gawin at sundin yung ating Then meron din kaming ginagamit sa RRG na sariling job hazard para hindi na mahirapan yung aming mga tao na isipin pa kung ano yung mga hazard na nakakalaman din lahat dun sa hazard namin yung kung ano yung mga gagawin. Bali si Sherin De La Cruz yung magpapaliwanag para dun sa job hazard. Meron tayong sample ng job hazard na ginagamit yung RR de Guzman. Kaya dito, nakasunod dito, meron tayong mga sample bawat pagtayo ng ladder. Number 1 na potential hazard natin, hand injury. Magiging control lang natin, hand gloves, tapos secure lang natin yung
ladder. Ngayon, kung sa mga spare parts naman, meron tayo ditong nakalagay. Ang hazard doon ay electrocution bago ang control, turn off power supply and lockout tagout. About doon sa mga papalitan natin yung pyesa. Paano kung walang nakalagay dyan sa standard form? Saan lang ba dapat ilagay? Pagka wala rito, meron tayong mga bakante. Ngayon, kung meron naman unit, pwede natin islas, dagdagan natin. Pag wala, sulat na lang natin. Sa may bakante tayong space, sulat lang natin yung mga hazard tsaka yung control na yan. Dahil sa mga spare parts, yung iba minsan kasi dito, hindi nakalagay, pwede nating isulat na lang sa bakanting space sa baba. Sino normally gumagawa yan? Ang aware dito, sir, aware dito yung team leader, pero dapat nandun lahat ng yung member niya para naiintindihan lahat ng tao. Pinaka-importante din is yung mabriefing natin lahat ng tao na kasama natin sa gagawa ng isang trabaho. Yun lang. Tapos, papaliwanag ko rin lang sa may working clearance form natin. So, importante rin ito bago tayo mag-start ng work sa shed. Kasi nandito yung, kung i-allow nila tayo magtrabaho, saka nandito rin nakakalaman yung gagawin nating trabaho. So, importante, meron naman dito yung minimum level of PPE to use at all times. Yun yung helmet, yung safety shoes and safety vest, yung reflector vest natin. Bago. Sulat din lang natin kung ano yung work to be done natin, kung ano yung trabaho gagawin natin. Ito, installation of aircon units. Then, checkan na natin kung saan siya anong mga risk. Kasi meron dito high risk activity, medium risk activity, and others. So, dun lang tayo sa others kasi hindi naman tayo masyadong ganun ka-risk yung ginagawa natin. Then, meron na rin ditong yung hazard controls and comments. Kung sakali, dito na rin, pwede natin ipaliwanag sa mga kasama natin. Kahit wala tayong form na yun, yung standard form ni RRG, meron din naman dito, at least dito pa lang sa working clearance, may may papaliwanag din natin sa dealer or sa supervisor kung ano yung mga hazard na mangyayari sa yung magiging controls natin. Tapos, huwag nyo kalimutan na magpa-sign para sa allowing to work na papayagan nila tayo at may discuss natin sa kanila kung ano yung gagawin natin. Kung pwede ba tayong mag-start kagad ng trabaho or hindi pa. Saka, yung pagtatapos natin, syempre kailangan natin magpa-sign out din, clearance workout, para patunayan na sa site, umalis tayo ng site na wala tayong problema at napaliwanag din natin na kung ano yung babalikan at kung ano pa yung trabahong gagawin natin at yung natapos natin. Sino nag-i-issue ng work clearance? Bali sa working clearance, hinihingi natin to sa site kasi sa site meron silang ganito. So sa kanila tayo manghihingi para wala tayong trabaho. Bakit kailangan na magpapirma muna sa dealer bago tayo magtrabaho? So para malaman din natin kung papayagan nila tayo magtrabaho agad at may paliwanag natin kung ano yung trabaho gagawin. Yung pagtapos ng trabaho, bakit importanteng mapirmahan? Para sigurado tayo sir na umalis tayo sa site nang wala tayong problema sa dealer at nakapag-usap sa dealer kung may i-restore or mga na-damage at alam nila na wala tayong Meron ba tayong insidente na nagamit natin yung work clearance dahil may hinahabol yung dealer na nabasag natin? Katulad nung nangyari sa Fairview. Yung kay Rex, nasabi tayo daw nakabasag ng salamin. Sir, bali, Okay lang. Merong Pag ano, insidente dati para alam lang ng lahat, pag no? nag-stop, sabihin mo sa akin. Kasi ngayon, minsan, baka nakakalimutan natin na, wala naman kaming insidente for the last 3 years, 5 years, 7 years. Pero, merong insidente na
ang nangyari, nakaalis na yung tao natin sa isang istasyon, tapos kinabukasan, nagreklamo yung dealer na yung salamin niya raw ay nabasag. Ang dahilan niya, dun daw nakalagay yung mga materyales natin. So, ngayon, nagamit natin yung work clearance natin dahil napakita natin na firmado ng manager na bago natin umalis sa isang site, katibayan, pinirmahan niya na wala talaga tayo umiwan na dumi. May tatanong. Meron pa ba kayong itatanong? Wala na. So, dito tayo sa may... At home. Ay kumihit. English, Tagalog, walang problem. Na makauwi lagi ng maayos sa bahay. Sulat din sa ayun na yung initial din sa akin. Ang galis ng bahay, maalam mo maayos sama. Salam. Bakit? Balik, ganun pa rin. Paano ba rin? At work, gagawin ko yung tama at nasa procedure yung aking trabaho. Paras na tayo. Ilan siya yung mga iba yung sulat. Okay, sulat. Sige akin, ay commit Sumama ako. na makauwi ng maayos sa bahay. Tapos sa trabaho, gagawin ko ng tama at lang sa procedure ng aking trabaho. Ano na may gusto ko pagsulat niya? Ano specific specific. Detalyado Gagawin ha. sa inyong bahay. Makauwi ng mga ano, no? Walang More on safety ha, not detalyado. Pwede nga na, same lang, eh. Pwede naman hindi naman lahat ng yan. Ha? Pwede naman. Pero doon sa Si nabibigyan. Sherwin, kasi bida si Sherwin, tsaka ikaw bida ka lang. Ito yung nasa po. Bida na sa'yo. Obvious ka eh. Ikaw pa naman lang. Sherwin, ano ka ba? Umattend ka sa safety briefing ng safety day? Ang huling natin na ano, sa site lang na ano eh. Kita-kita lang kami sa site. Sa site. Ayun ang site day nila eh. Kasi ano pala yun, sila Ikaw naman. Ikaw. Sila Robby. Ay, Kasi ito ko May sulat mo? sila yung nagano sa amin bago nag Hindi niyo sinabi. Kayo hindi kailangan sa mga tao Tao kami ma'am, pag umaaray kami niyan, safety day pupunta na yung mga foreigner. Wala na. Hindi mo na kami basta pupunta sa site. Kayo po magkukulong Para hindi mo Safety magkatano. lang, ano? Pagka alam na wala rin, paano sila eh. Pero may attendance. Ay, sino ba yun? Russell, ikaw yung nag-ano, di ba? So, di ba kung sino yung nag-discuss, siya yung po yung pirma dito. Walang ulang sa kaya. Parang kinuha niya sa mga kulay. Rainbow. Meron ka. Ligtas ang mga anak. Hindi lang naman para sa inyo, para sa akin. Kahit puno yung mga isang page na meron. Nasa atin magsulat ng ating mga to commit. Mas para mas maintindihan natin yung safety na pinapano ni Shell. Pwede tayo manood ng video para mas mana natin yung safety na ni Shell. Okay. Ano yung video? I'm working here. Okay. Got your back. We got your back. You are mine. Kapit mo lang yan. It's about intervening. It's about having the courage to say, may I share something with you?
I notice what you're doing may put you at risk. I'm not judging. I'm just showing that I care. We do the right thing to keep each other safe. Goal Zero is a journey. So think about this. Goal Zero is possible. Absolutely. Think about that. The ticker says 1,000 days without incident. we achieved that. So did we. And we celebrated them. But what if it was always that way? Everywhere, every day. No incidents, month after month. Year after year. Goal Zero is possible. Think about that. Goal Zero is good for business. That's right. The world needs energy. The work we do is important. And caring for one another, Help us to get the job done. we care. We maintain our barriers. Onshore. Offshore. In an office. The hood. Or working from home. Offshore. We drive business performance with a focus on Goal Zero. Not at the expense. Caring for one another and being safe. That's how we keep the lights on. Bali, makikita sa video, malimit na sinasabi is Goal Zero. So, yun ang Commitment. ano ni Shen na Goal Zero is no zero accident. So, ayaw niya na may kahit na maliit na aksidente na mangyari. So, kaya Goal Zero. Okay, salamat sa inyong pagpunta at pag-attend sa ating safety day. Magandang umaga sa'yo. Ano kami? Balik na rin kami sa